So mga paraan at kailangan mong gawin upang muling mabuhay ang pag-ibig at nararamdaman ng isang lalaki sa iyo. Okay? Kung kayo man ngayon sa inyong relasyon na feel po ninyo na parang nawala na po yung pagmamahal, yung pag-ibig, yung dating trato sa inyo ng isang lalaki, baka kailangan nyo na po itong gawin. Itong mga bagay na sasabihin ko, kailangan nyo na pong i-apply. Para sa ganon, muli nyo pong maramdaman yung pagmamahal, yung pag-ibig at nararamdaman sa inyo ng isang lalaki. Kaya mga kamamay, sa video na to, i-share ko po sa inyo yan at isa lang ang aking hinihiling bago po natin ito pag-usapan. If ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga videos na ginagawa ko, if ever na nakakatulong at nakaka-relate kayo, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba. If ever na gusto nyo magpo-shoutout, pag-usapan natin yung mga buhay-buhay ninyo, po pwede rin po. Basta mag-comment lang po kayo sa ibaba. Kaya mga kamamay, ano pang hinihintay natin? If ever na nakapag-subscribe na kayo, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung mga bagay, mga paraan na maaari nyo pong gawin upang muling manumbalik yung pag-ibig at nararamdaman sa inyo ng isang lalaki? So number 1, bakit hindi mo subukang ibalik yung dating kakayahan, ugali, at katangian mo? Yes, mga kamama, ibalik niyo po kung ano kayo dati. Kung dati napaka-high value ninyo, kung dati napakasipag ninyo, kung dati nag-aayos kayo, kung dati ang lakas pa ng appeal ninyo, bakit hindi niyo po ito subukang ibalik muli? Bakit hindi niyo po ulit buuin yung dating kayo? Baka kasi ngayon, kung bakit pala hindi na kayo pinapakitunguhan ng ayos ng isang lalaki, napakalaking layo nyo na simula nung nakilala kayo niya dati. Kung dati napakaayos mo, nag-aayos ka pa, tapos ngayon kung titingnan mong itsura mo, napakalosyang mo na, pinabayaan mo na ang sarili mo, tapos napakatamad mo pa. Okay, tapos alam mo yun, napakabatugan mo. Sorry to say mga kamamay, mga girls, merong mga klase ng babaeng ganito eh. Kailangan ko lang talaga kayong gisingin. Kasi dito sa advice natin ganito, sa buhay pag-ibig ninyo, hindi po pwedeng mag-sugarcoat tayo ng masasarap o matatamis sa salita. Kailangan talaga gisingin natin kayo. Baka kasi yung iba dyan, okay, wala nang naiaambag sa inyong relasyon, nagtataka kung bakit ganyan ang pakikitungo sa inyo. Dapat po mga kamamay, give and take din po ito eh. Kung halimbawa, yung lalaki nagtatrabaho, dapat kayo, maaasahan kayo sa bahay. Okay, kung baligtad naman, halimbawa naman kayo naman yung nagtatrabaho, dapat yung lalaki nasa bahay naman at siya yung nag-aasikaso lahat ng gawain sa bahay. Dapat kasi ganun eh. Hindi po pwedeng isa lang ang gumagawa tapos yung isa take lang ng take. Kaya mga kamamay, ibalik nyo po yung dating kayo, yung inyong katangian, kakayahan, at syempre, yung pag-aayos po ninyo sa inyong sarili. Yung mga dating ginagawa ninyo, yung dating nagustuhan sa inyo ng isang lalaki, kailangan niyo pong ibalik yan para manumbalik din ang pag-ibig at nararamdaman sa inyo ng isang lalaki. Okay mga kamamay, maliwanag tayo dyan ha? So next, kung madalas na ang away, bakit hindi nyo po muna subukang maglaylo o magbigay ng space sa kanya para makapag-isip? Yes mga kamamay, kung gusto niyo pong manumbalik yung nararamdaman, yung pag-ibig sa inyo ng isang lalaki, so magbigay kayo ng space sa lalaki. Bakit hindi muna kayo mag-no contact rule? Kasi kapag ka masyado na pong magulo ang lahat, halimbawa, yung lalaki masyado ng toxic, okay, kahit sabihin natin na okay kayong babae na makitungo sa kanya, wala kayong ginagawang mali, hindi kayo toxic, maayos kayo, responsable, tapos yung lalaki talaga sakit sa ulo. Merong ganyan eh. Kahit pinipilit mong isalba ang inyong relasyon, kahit pilitin mong magpakabuti, as in sa pinakamabuting, alam mo yon, pinakamabuting bagay, talagang pangit. Masama ang dating mo sa lalaki kapag kaganyan, maglaylo muna kayo. Baka masyado na pong nasasakal yung lalaki or masyado na pong, alam mo yun, nagiging kampante yung lalaki, mag-no contact rule muna kayo o maglaylo muna kayo para ipaalam sa kanya, iparealize kung ano ba ang halaga mo sa inyong relasyon. Hayaan mo siyang makapag-isip. Okay? Hayaan mo siyang magmuni-muni muna para makita niya na ang hirap pala ng buhay o ng isang relasyon kapag wala ka. Kasi kapag ka naging kampante na po yung lalaki, yung tipong lagi ka na lang nandyan. Kaya pag lagi ka niyang nakikita, madalas ka na niyang nasisigawan, madalas na ang away.
So, ang dapat mong gawin, mag-lie low muna, mag-lie low kahit medyo mahirap. Alam ko mahirap to kasi siya na yung nakasama mo sa habang buhay. Pero kapag ang trato na sa'yo, ay iba na, hindi mo na maramdaman yung pagmamahal, yung pag-ibig, at gusto mo ulit itong manumbalik, so refreshment ang kailangan natin dito. Pag sinabing refreshment, bibigyan mo siya ng time para mag-isip, bibigyan mo siya ng time para magmuni-muni, ng space, para malaman niya kung ano nga ba talaga ang buhay niya kapag nawala ka sa kanya. So mahirap pero kailangan nating gawin para sa ikabubuti ng sitwasyon ng inyong relasyon. Okay? So next, ipakita mo na kaya mong tumindig sa sarili mong mga paa at hindi ka umaasa sa kanya. Yes, mga kamamay, bilang isang babae, ito po palagi dapat ang inyong tatandaan. Hindi kesyo mag-asawa na kayo, ipinapakita nyo po na nasa kanya na nakadepende ang lahat. Okay, hindi kesyo naging magjowa na kayo, siya na dapat ang in charge sa lahat, especially sa pananalapi. Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyong mga girls, dapat may sarili kayong income. Dapat may sarili kayong pinagkakakitaan kahit konti. Yung simpleng maitulong man lang sa bahay, sa gastusin, sa renta, sa grocery, kahit konti. Okay, kasi kapag wala po, nakaasa kayo sa lalaki, lahat as in, sa lalaki kayo nakaasa, darating ang panahon makakarinig kayo sa mga yan. Makakarinig kayo ng masasabi kong masakit. Baka hindi nyo kayanin, baka damdamin po ninyo. Kaya bilang isang babae na kung gusto mong manumbalik ang pag-ibig at nararamdaman sa iyo ng isang lalaki, which is dapat kailangan mong maging independent at kaya mong ipakita na kaya mong tumindig sa kanya at hindi umaasa sa kanya sa lahat ng bagay. Sa ganyang paraan mga kamamay, hahangaan ka, nandun pa rin yung respeto. Kasi minsan ang katotohanan masakit. Okay? Kapag wala kang bigay, wala kang abot, lumiliit ang tingin sa'yo ng isang lalaki. Kaya bilang isang babae, mga kamamay, pinapaalala ko palagi sa inyo, kailangan maging high value kayo. Kailangan magkaroon kayo ng source of income kahit papano, kahit pa konti-konti. Kasi ang hirap talagang umasa, dumipende lalo na kung may naririnig kayo. Ang hirap humingi ng pera kahit may pangangailangan kayo, ang hirap. Kaya please mga kamamay, kung gusto mong manumbalik ang pag-ibig, ang respeto at pagmamahal ng isang lalaki sa inyo, kailangan marunong kayong tumindig sa sarili niyong mga paa. Para hindi kayo maliitin, para hindi mawala yung respeto. Sorry to say, pero yun ang katotohanan dito. Alright? So next, magpaka-busy at ipakitang masaya ka sa sarili mo. Yes mga kamamay, ipakita nyo na may kasiyahan kayo. Pakita nyo na masaya kayo sa sarili ninyo kahit na magkaaway kayo o kahit na meron kayong tampuhan. Basta ipakita mo na hindi sa kanya nakadepende ang happiness mo. Na hindi nakadepende lang sa kanya ang kasiyahan mo. Kasi ganito po yan mga kamamay. Kapag nakikita ng isang lalaki na siya lang ang dahilan ng ngiti mo, siya lang ang dahilan ng pagtawa mo, o sabihin na natin na siya lang talaga ang source of happiness mo. Pag inaway ka niya, nalulungkot ka. Pag inaway ka niya, wala kang natatakbuhang tao, wala kang napag-share ng nararamdaman. So, makokontrol ka ng isang lalaki kapag kaganyan. Ibig sabihin, pag sinabing makokontrol, pag sinabihan ka ng masakit, talagang makikinig ka. Okay? Hindi siya matatakot. Hindi siya matatakot na baka mawala ka sa kanya. Hindi siya matatakot na hindi ka irespeto kasi wala kang babalikan o wala kang choice kundi siya ang balikan. Kaya kung mapapakita mo sa kanya na masaya ka sa sarili mo, na masaya ka kahit magkaaway kayo, hindi ko man sinabi na dapat maging masaya ka kahit magkaaway. Ang ibig sabihin, dapat may source of happiness ka kahit, alam mo yun, kahit hindi kayo okay. Ibig sabihin, hindi ka nai-stress kapag magkaaway kayo. Ibig sabihin, meron kang naida-divert, okay, na paraan o lugar kung saan kaya mo pa rin ngumiti kahit punong-puno na kayo ng away o punong-puno na kayo ng problema. Sa madaling sabi, makikita pa rin niya na may happiness ka sa sarili mo. Magpaka-busy ka at maging masaya ka sa sarili mo para matakot ang isang lalaki at muling bumalik ang pag-ibig at nararamdaman niya sa iyo. Yung tipong matatakot yung lalaki na, aba, kaya pala nitong maging masaya kahit wala ako. Kaya pala nitong maging masaya kahit magkaaway kami. Nandoon yung takot ng lalaki. Kasi baka mahanap mo sa iba yung happiness. Kasi madaling maghanap ng happiness kapag masaya ka eh. Okay? At mas mahirap maghanap ng happiness pagka malungkot ka. Kasi ang choice mo bumalik lang sa kanya kapag malungkot ka.
Kasi nga nasanay ka na lang na sa kanya lang umikot yung mundo mo. Kaya hanapin pa rin, mga kamamay, sa labas ng inyong relasyon, ang saya, ang kasiyahan, okay? At kahit mag-isa ka lang, maging masaya ka rin, magpaka-busy ka, at para matakot ang lalaki. Okay? Matakot ang lalaki na hindi mo siya balikan, matakot ang lalaki na makita mo sa iba yung kasiyahan na dapat sa kanya lang. Alright? Para manumbalik ang pag-ibig at nararamdaman sa iyo ng isang lalaki, ipakita mo, iparanas mo yung takot sa kanya. And last, subukan mong tingnan at tanungin din ang sarili mo, baka may pagkukulang ka rin. Yes, mga kamamay, kaya po nawawala ang pag-ibig, nawawala ang nararamdaman ng isang lalaki sa atin, sa inyo, mga girls. Baka kasi minsan hindi natin napapansin, nagiging toxic na rin po tayo. Nagiging sakit na rin po tayo sa ulo. Kahit ilang beses na tayong pinagsabihan na ganito, ganyan, hindi gusto ng lalaki, ng partner natin, yung ginagawa natin ganito, hindi pa rin natin itinitigil. Minsan kasi nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi natin alam na nakakasakit na rin pala sa ibang tao. Especially sa ating partner, sa ating asawa, sa ating boyfriend. Yung mga ganyang klase ng sitwasyon, dapat pinakikinggan po natin. Kaya napakahalaga palagi sa isang relasyon, mga kamamay, yung open forum. Yung nakikinig kayo sa bawat isa, pinakikinggan natin at kinakamusta po ninyo ang bawat isa. Sa ganyang paraan, mga kamamay, nagkakaroon kayo ng mutual understanding na kung saan hindi pa rin magulo ang inyong sitwasyon. Meron pa rin kayong pag-uusap na kung saan nalalaman po ninyo ang problema ng bawat isa. Kung kaya't minsan gumugulo, kumikiraw, lumalabo ang isang relasyon dahil masyado ng magulo. Hindi na kayo nagkakaroon ng maayos na usapan. Kaya minsan, mga kamamay, tanungin din ang sarili. Baka kasi mamaya toxic din po kayo, sakit din kayo sa ulo, o kaya mas maganda, tanungin nyo rin po yung partner ninyo kung something na okay pa rin ba yung ugali mo, o baka something na may problema na rin sa inyo, tanungin nyo rin po sila. Sa ganyang paraan, mapipinpoint o malalaman po ninyo talaga kung anong problema. Para sa ganon, maayos pa rin ang takbo at smooth yung takbo ng inyong relasyon. Sa ganyang paraan, mga kamamay, manunumbalik ang pag-ibig, nararamdaman ng isang lalaking muli sa inyo. Okay? So sana maliwanag po mga kamamay, papaano, hanggang dito na lang po muna ang ating love advice, and hopefully may matutunan po kayo at yung ating mga makakapanood. So please like, share, and subscribe sa mga gusto pa po ng mas maraming ganitong klase ng advice, okay, na makakatulong sa inyo. Muli, this is Mamay Love Advice. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog again. Paalam.